Isang mapagpalang araw sa lahat ng tagapakinig sa ating programa. Muli po tayo nagbabalik upang magbahagi ng kwentong kapupulutan ng aral ng ating mga listeners. Huwag po ninyong kalilimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating channel. Ganito pala kasarap ang Maka First Blood. Hello mga kabebe. Bago ang lahat, gusto kong ipagtapat muna na isa akong late bloomer sa buhay. Ngayong may sinusulat ko ito, 41 years old na ako ang edad ko. At nitong nakaraang buwan lamang ay naranasan ko sa unang pagkakataon ang sa aking partner na mahigit 1 taon ko na ngang karelasyon. Itago niyo ako sa pangalang Dong. At ito ang aking kwento. As in, kwento. Kwento. Sa totoo lang mga kabebe, inggit ako sa mga mas bata pa sa akin na mas bihasa pagdating sa romansahan. Yung tipong alam na alam nila ang galawang pang maeel. At ang pakiramdam ng nakakakain ng prutas na ipinagbabawal. Pati na nga rin yung pakiramdam nakarating sa dulo ng kaligayahan. Ako kasi ay hindi masyadong pinalad pagdating sa pag-ibig o pakikipagrelasyon. Kung hindi pa nga ako umabot ng 30 years old ay hindi ko pa mararanasan ng ganoon. Ng seryosong relasyon. Dahil dati kasi ay nakafocus lang ako sa aking trabaho. Walang love life. Kaya nitong nagkapera na nga ako, hindi naman sa pagmamayabang ha, ay tsaka ko lang naisip na masyadong hilaw ang buhay ko. Kung may kaya nga ako sa buhay. Pero wala namang nagmamay-ari ng puso ko. Ang corny ko sigurong pakinggan, no? Kung real talk lang talaga, real talk lang. Sa unang relationship ko nga noong taong 2016 sa isang babaeng halos 13 taon na mas bata kesa sa akin, ay hindi ako agad o hindi ako gaanong pinalad. Nung time na yon ay 36 years old na ako at 24 years old naman ang babae. Dahil kulang pa nga siguro ako sa karanasan ay naramdaman kong unti-unti kaming na-fall apart. Ilang linggo nga lang, bago sumapit ang 2nd anniversary sana namin bilang magjowa, ay nalaman ko lamang na may iba na pala siya. Nanghingan ko ng paliwanag, ang sabi naman niya ay hindi ko raw maibigay yung hinahanap niya. Masyado nga raw akong inosente, kahit ang tanda-tanda ko na. Kaya't iyon, sa iba na nga lang niya hinanap yung mga gusto niya. Siya ang una kong heartbreak mga kabebe. Masakit. Pero wala naman akong magagawa. Alam kong sa sarili kong hindi siya ang para sa akin. Kung yun lang din naman pala ang dahilan niya para makipaghiwalay, ay hindi ako nag-aksaya ng oras at nag-move on ako. Slowly but surely. At nagawa ko naman iyon. December 2020 ay tinamaan ako ng COVID-19. Sa kabutihang palad ay asymptomatic ako. Kaya't naka-quarantine ako ng 10 araw. At sa loob nga ng mga araw na yun ay may nakilala akong babae. Naitago na lang natin siya sa pangalang Kisha. 27 years old. Kagaya ko'y tinamaan din siya ng COVID-19 at asymptomatic din. Nakasama ko siya pareha sa kwarto na quarantine facility na tinutuluyan ko. Pero syempre magkaiba kami ng kama. Malayo ang distansya namin sa isa't isa. Noong una ko nga siyang makilala ay medyo hindi maganda ang timpla ng araw ko. Kaka-break lang daw kasi niya sa boyfriend niya ng 3 taon. Hiniwalayan daw niya dahil hindi daw nag-work ang kanilang relationship. Nasa ibang bansa yung lalaki at hindi raw nakikipag-communicate sa kanya. Bigla nga pumasok sa isipan ko na what if ako na lamang kaya. Andito naman ako. Sa unang tingin ko kay Kisha ay medyo mahinhin siya. Pero
Kung sa pisikal na appearance, bawing-bawi naman siya sa taglay niyang ganda. Hindi siya gaanong katangkaran, pero maputi ang balat, makinis sa mukha. Hanggang balikat ang buhok at nakaglasses at crop top ang suot na pang-itaas at fitting ang pants. Nerdy ang style pero sexy ang arrive. Tandang-tanda ko ang lahat mga kabebe kasi may mga naramdaman ako sa kanya na hindi ko pa nga nararamdaman. At alam niyo na kung ano iyon. Eto na nga, habang naka-quarantine kami sa aming kwarto noon. Nakwento niya nag-break na daw sila ng boyfriend niya. Nakinig naman ako sa kanya. Ang hindi ko nga namamalayan ay nagugustuhan ko na pala siya. Sa bawat titig ko nga sa kanya at sa bawat manerisim nga niya ay nai-inlove ako. At kahit yung attitude na nakikita ko sa kanyang mga pagsasalita ay nahuhumaling ako. Kaya tinignan ko siya bago kami umalis ng quarantine facility at tinanong ko siya kung pwede kaming magkita sa labas. Sabi niya, bigyan ko daw muna siya ng 2 buwan para tanggalin sa sirkulasyon niya ang ex niya. Pumayag naman ako. March 2022. 2021 ay agad ko siyang niligawan. At ayun na nga. Naging kami. Tanggap ng mga pamilya namin ang relasyon kahit mahigit 10 taon ang age gap namin. At nitong nakaraang buwan, ipinagdiwang namin ang first anniversary namin. Simple lamang ang aming selebrasyon. Kumain kami sa isang fine dining restaurant at pagkatapos ay nag-check-in sa isang hotel. Sibulat sa pool sinabi niya nga sa akin na 3 taon sila ng ex niya. Pero ni minsan ay walang nangyari sa pagitan nila dahil LDR. Sa mga nauna niyang relasyon ay wala namang nangyari dahil hindi naman daw ganong kaseryoso at hindi daw nauwi sa ganoong klaseng bagay. At tinapat ko na nga siya. Dahil 40 anyos na ako. At hindi pa nga ako nakakatikim. At ang sabi niya ay, quits lang naman daw kami. Pareho kaming mga mangmang. At wala pang alam sa kama. Pero si Loko-Loko walang prenong magsalita. At tinanong ko siya, what if? Subukan natin. Nakangiti lang naman itong suwestyon na nakatingin sa akin. Hindi rin naman umayaw. Nagtitigan muna kami na parang halos 15 minutos. Dahil hindi alam kung paano sisimulan dahil out of curiosity ay gagawin na namin ito. Halatang parehas kaming kinakabahan mga kabebe dahil ayaw naming mapahiya sa isa't isa. Sinimulan ko nang gawin ang bagay na yun. At dahan-dahan hanggang sa unti-unti binaba ang aking labis sa kanyang liig. At sa sobrang bango nga niya ay napatayo ang balahibo ko sa bawat pagdampi ko sa kanya. Sa kanyang liig ay siya namang pag at pag i, o, niya. Halatang nasasarapan siya sa ginagawa ko. Hinawakan niya ang ulo ko at dinidiin niya nga sa dapat diinan. Kaya't minsan nilalakasan ko ang paghalik. Napapakagat nga ako nang bigla sa liig niya. At minsan siya naman ang humalik sa liig ko kaya't napapahawak ako sa kanyang future. Pakiramdam ko nga wala nang bukas sa bawat paghawak ko nga sa kanya. Sa kanyang future, sumasagi sa isipan ko. Bakit ngayon pa lang to o ngayon ko lang to naranasan? Sana yun noon pa. At nang mas uminit pa nga ang mga kaganapan. At tinanggal na nga niya kung anong meron sa akin. Tinitigan niya ang dibdib ko. Habang ang kanyang mga daliri ay dinampi sa aking bisig. Malikot niya nga itong tinawakan at napapikit na nga lang ako sa sabrang i, o, u. Sunod ko nga tinanggal ang suot na meron siya. At nakita ko ang mapungay at malusog niyang bulubundukin. Maputi, flawless. Lumipat ako sa harapan niya't
Niyakap ko siya. Lumipat ako sa likuran at niyakap patalikod. Hinawakan ko padahan-dahan. At hinalikan ng muwa. Sa bawat alik ko nga ay siya namang paghawak at pagmasahe niya sa akin namang lips. At patuloy ko siyang hinalikan at naamoy ko ang bango ng kanyang perfume na para bang nasa langit ako at ayoko na nga bumaba pa muli sa lupa. Ganoon ang naramdaman ko at ginawa na nga namin dahan-dahan ang mga bagay-bagay na yun. Kinuha niya ang aking kamay at dinampis sa kanyang dalawang bulubundukin. At tuluyan na niyang tinanggal ang kanyang natitirang meron. Maniwala ka man so hindi, pero aaminin kong sa mga painting lamang ako nakakita ng mga ganito. Sa mga palabas na luma lamang. Yung sumasabak sa labanan. Mukhang this is it na nga. This is it, pansit. Kung kunin na ang lahat ay baka pwede na. Sa excitement na ito, mga ilang sandali pa ang lumipas at nagulat ako sa sumunod niyang ginawa. Dahil lumuhod ito sa akin. Tinanggal niya ang pang-ibawa at nakilala niya for the very first time si Junjun. Nag-hi siya kay Junjun at sa kanya nga ito sinimulan at sinunggaban. Inalagaan niya ng ilang minuto hanggang sa matuwa ito ng lubusan. Diyos ko, napatanong ako sa isipan ko. First time ba talaga? First time ba niya talaga? Pagkatapos ay ginawa na nga niya ang mga sumunod na gagawin. Nag-warm up. Binasa ko ang mga tuyong bahagi ng kanyang katawan at kung saan-saan pa. Ginamitan ko ng dila. Sa pag-aalala ko o sa pag-aalaga ko sa kanyang katawan ay narinig ko sa unang pagkakataon ang kanyang boses. Na tila'y naguhudyat na ayaw na niya nga akong bumitiw sa pag-aalaga sa kanya. Naglaro na naglaro ang aking at umahon akong basa ang labi. At sumigaw si Kisha ng more please, more. A, E, I, O, U. Pakiramdam ko nga ay nagkakasala na ako. Pero sa puntong iyon ay nagdesisyon niya na akong ituloy ang lahat-lahat. Kung ano man ang gusto ni Kisha na bisitahin ng alaga ko, ang kanyang playground. At saka kami pa ulit-ulit na umindayo sa aming kinalalagyan. Habang ang hindalaki ni Kisha ay sumuksok sa dalawang pasas na nasa harapan. Sa bawat pagyugyog ay walang kapantay na pagsisigaw ni Kisha. Mga sigaw na naliligayan, ngunit bahagyang nasasaktan dahil mahapdi. At nang marating na nga namin ang tugatog ng tagumpay sa aming pag-iisa, ay pikit mata kaming nakarating sa walang kapantay na sarap. Nasa unang beses naming naranasang parehas. Eto pala ang pakiramdam ng ang sarap ulit-ulitin, pero hindi ka pa talaga handa at naubos na nga ang aking lakas. Naubos na namin. Siya namang paghabol namin sa hininga ng bawat isa't isa. Nang ako'y umawon sa langoy kay Kisha, ay nakita ko nga ang ilang bahid ng sariwang dugo na bumakat sa bedsheet ng kinalalagyan namin. Natagilan ako't nabigla dahil akala ko'y nasaktan ko nga ng buo si Kisha. Pero sinabi naman niya na okay lang siya. Akala ko talaga ay makakasuhan ako, pero agad niya naman akong niyakap at sinabing, I really enjoyed the night. I love you, babe. Tingin ko tuloy sa sarili ko ay isa na akong expert kahit unang beses ko pa lang ito nagawa. Hanggang dito na lang po at maraming salamat sa lahat po ng nakinig ng aking kwento. Hanggang sa muli!